May mga pag-ibig na kahit gaano mo gustong ipaglaban, kailangan mong bitawan dahil may taong masasaktan. Ako si Lina. Tahimik lang sana ang buhay ko noon. May simpleng pamilya, may anak at may asawang OFW sa Saudi. Akala ng lahat masaya ako. Pero walang nakakaalam, gabi-gabi akong umiiyak dahil malungkot at pagod ang mag-isa sa buhay. Hanggang sa dumating sa buhay ko, ang taong hindi ko inaasahang mahalin. Ang asawa ng aking kumari. Magkaibigan kami nila Ana at Marco. Si Ana ang matalik kong kaibigan simula high school. Mabait siya, masayahin, mapagmahal na asawa. Si Marco naman ang tipong lalaking tahimik pero maalaga. Madalas wala si Ana dahil nurse siya sa private clinic. Ako naman nasa bahay lang habang inaalagaan ang anak ko. Dahil magkapit-bahay kami, madalas kaming nagkikita ni Marco. Noong una, simpleng tulong lang. Lina, ako na ang magbubuhat niyang tubig. O sige, ako nang kukuha ng gamot ng anak mo. Mga simpleng bagay na hindi ko napapansin. Pero unti-unting nagpapagaan ng loob ko. Sa mga panahon kasing iyon, bihira nang tumawag ang asawa kong si Joel. Laging dahilan trabaho, laging pagod, laging mamayana. Hanggang sa dumating ako sa puntong pakiramdam ko, mag-isa na lang talaga ako. Isang gabi, mataas ang lagnat ng anak ko. Hindi ko alam ang gagawin ko noon dahil madaling araw na. Tinawagan ko ang asawa ko pero hindi sumagot. Sobrang kaba ko noon. Si Marco ang natakbuhan ko. Wala siyang inisip, agad kaming dinala sa ospital. Buong gabi siyang naghintay sa labas habang kinakabahan ako. At doon, unang bisis kong naramdaman na may taong handang samahan ako sa oras ng pangangailangan. Pag-uwi namin, sinabi niya, hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa. Simple lang na salita. Pero tumama iyon diretso sa puso ko. Mula noon, naging madalas ang pag-uusap namin. Hanggang madaling araw, minsan magka-chat kami. Naging sandalan namin ang isa't isa. Pareho kaming may malungkot na itinatago. Pareho kaming naghahanap ng taong makakaintindi. Pero habang lumalalim ang samahan namin, lumalala rin ang konsensya ko. Kumari ko si Ana, kaibigan ko siya. Hindi ko dapat maramdaman ito. Pero habang tumatagal, mas lalo kong hinahanap si Marco. At alam kong ganun din siya. Birthday noon ni Ana, masaya ang lahat. May kantahan, may inuman, may tawanan. Pero habang pinapanood ko silang mag-asawa, bigla akong nakaramdam ng sakit. Silos. Doon ko unang inamin sa sarili ko. Mahal ko na si Marco. Kinabukasan, umiiyak akong nagkulong sa kwarto. Pero maya-maya may kumatok. Si Marco.
Tama na ito, sabi niya. Nasasaktan na tayo. Pero habang sinasabi niya iyon, umiiyak din siya. At bago siya umalis, niyakap niya ako. Yakap na hindi dapat mangyari. Yakap na naging simula ng aming pagkakasala. Naging lihim ang lahat. Patagong chat, patagong tingin, patagong pagkikita. Araw-araw akong nilalamon ng guilt. Tuwing nakikita kong nakangiti si Ana sa akin, pakaramdam ko pinapatay ko ang konsensya ko. Pero sa kabila noon, hindi ko maiwan si Marco. Dahil sa kanya ko lang muling naramdaman ang halaga bilang babae. Isang hapon, biglang pumunta sa bahay ko si Ana. Namumutla siya, tahimik. May hawak siyang cellphone. At doon ko nakita mga screenshot ng usapan namin ni Marco. Nanginig ang buong katawan ko. Tahimik lang siya, tumingin sa akin habang umiiyak. Bakit kayo pa? Hindi ako makasagot. Pakiramdam ko, nawalan ako ng boses. Maya-maya, dumating si Marco. At doon nagsimula ang sigawan, iyakan. Akala ko kaibigan kita, sigaw ni Ana. Habang ako ay tuluyang bumagsak sa sahig sa kahihiyan. Pagkatapos ng gabing iyon, iniwan ako ni Marco. Iniwan siya ni Ana. At tuluyan nang nasira ang pagkakaibigan naming tatlo. Akala ko yun na ang pinakamasakit na parte ng buhay ko. Pero hindi pa pala. Pagkalipas ng 1 linggo, biglang umuwi ang asawa kong si Joel mula sa Saudi. Hindi niya sinabi sa akin. Pagpasok niya sa bahay, tahimik lang siya. May luha sa mata at may hawak ding cellphone. Matagal ko nang alam, sinabi niya. Nanlamig ako. Hindi lang ikaw ang nagkamali. Pagkatapos niyang sabihin iyon, may babaeng bumaba sa sasakyan sa labas. Kasama nito, isang maliit na bata. May pamilya na rin ako sa Saudi. Parang gumuha ang mundo ko. Habang nagtataksil pala ako, matagal na rin pala akong niluloko ng asawa ko. Pareho kaming naghahanap ng pagmamahal sa iba dahil pareho na pala kaming matagal nang walang pagmamahal sa isa't isa. Ngayon, mag-isa na lang ako. Wala na si Marco, wala na si Ana. Wasak na rin ang pamilya ko. At gabi-gabi kong tinatanong ang sarili ko kung saan ba naging matatag ako. May nasira pa kayang buhay? Dahil minsan, ang bawal na simula lang masaya. Pero sa huli, lahat ng involved masasaktan.